Hey guys, welcome. Palworld had to remove game features because of Nintendo lawsuit. Ayon yan sa isang The Verge article. Ang isang gameplay mechanic ay nagagawa dahil sa iba't ibang kadahilanan, di ba? So ang tanong, ang mga gameplay mechanics ba, dapat bang ikulong gamit ang patent? O dapat pakawalan lang? Every week meron tayong dalawang tanong. Ang tawag ko dito, the duality of my human experience. Like and comment down below kung magustuhan niyo yung video na to. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Kita nyo naman sa thumbnail natin. Si Akari ng Pokemon Legends Arceus na may hawak ng Pokeball. Tsaka si Victor Ashford naman, isang boss character sa Palworld na may lumulutang na Palsphere sa kamay niya. Mamaya natin pag-usapan si Victor Ashford. Dito muna tayo kay Akari. Medyo subtle or hindi masyadong obvious kung bakit yung specific na picture ni Akari ang napili kong mag-represent sa ikulong part. Yung pinaka-emphasis dito is yung paghawak nila ng Pokeball at Palsphere. Si Akari, hawak-hawak niya talaga yung Pokeball, di ba? Yan ang nagsisimbolize ng pagkulong ng gameplay mechanic. Siyempre, andyan din yung patented na stamp, no? Para mas mapadali sana na maipaabot ko yung mensahe na kinukulong niya sa kamay niya yung mechanic na pagbato ng something. Dito naman sa pakawalan side, kaya ako naman napili yung image na yan si Victor Ashford kasi lumulutang naman sa kamay niya yung Palsphere. Symbolism yan na papakawalan niya yung gameplay mechanic na pagbato naman ng something. Diba? So yung main characters talaga natin sa thumbnail natin ngayong week, guys, ay yung paghawak ng Pokeball at yung paglutang ng Palsphere sa kamay niya. So ano naman connect nito sa akin? Well, marami-rami na rin kasi ako nakitang mga tsaka napanood na YouTube videos na disappointed talaga ang mga tao sa pag-patent ng isa pang company, Warner Brothers naman, sa gameplay mechanic na Nemesis system. Kumbaga tulad ng ginawa ng Nintendo, kinulong din nila yung isang mechanic behind a patent para hindi magamit ng ibang laro, di ba? Ang masaklap pa dito, dalawang laro lang as of the making of this video ang merong Nemesis system. Simula 2017, guys. So 8 years nang nakakulong lang ang mechanic na yan. Hindi na siya nag-evolve, hindi na siya nagbago-bago. Sana, di ba, ng mga ibang dev para magkaroon ng kung ano pang mga spin at paikot. And it seems like wala rin talagang balak ang Warner Brothers. Napakawalan nga ang Nemesis system. Tapos malalaman ko na nag-patent din pala itong si Nintendo ng gameplay mechanic. Masaklap na nga yung katotohanan na yung pagbato na lang ng something ay pinatent pa nila. Ngayon naman, kinakasuhan pa nila yung developers ng Palworld. Bakit pair? Ng patent infringement? Grabe ang realidad natin, guys. At based nga sa article ng The Verge, mukhang nananalo pa ang Nintendo sa laban na to. Mukhang Pokemon talaga na lang ang makakapagbato ng something in the future dahil siguro dito, guys. Sumobra siguro sikat yung Palworld. Kaya tinarget siya ng Nintendo. 2.1 million players ang highest concurrent na naglalaro ng Palworld at 1 point. Steam lang yan, guys. So nagbabayad talaga yan, mga full price. At kung titignan ko, mukhang early access pa lang ang Palworld. Hindi pa siya fully released. So sobrang nag-viral talaga ang larong to. Kaya siguro napansin to ng Nintendo. So ngayon, siya yung kinakasuhan niya. Kasi nagiging threat na threat yung Palworld mismo na sa brand ng Pokemon, I guess. Nagigets ko naman, gusto ng Nintendo na protektahan din ang intellectual property nila. Siyempre, kahit nasabihin na nating bilyonaryo ang Nintendo, no? Meron pa ring mga tao dyan na nagtatrabaho para itaguyod yung pamilya nila, di ba? Hindi naman porke mayaman ng Nintendo, mayaman na rin lahat ng employee. Yung mga C-suite lang, yung mga CEO, yung mga COO, CFO, ganyan. Yan lang yung mga mayayaman dyan. Pero syempre, oras na magkalaglagan na,
wala nang bumibili ng Pokemon. Kasi lahat sila naglalaro na ng Palworld. Bababa ang kita ng Nintendo nun. So for sure, magsisipagtanggalan na yan. And unang matatanggal dyan, hindi naman yung mga C-suites eh. Yung mga devs at normal employees lang. So gets ko na ayaw nilang bumagsak. Protect what is yours. Ika nga nila. Hindi ko alam kung sino sila yung nagsabi niyan, no? So huwag nyo na lang hanapin sa akin. Pero kasuhan lang ba talaga ang solusyon para maprotektahan ng sayo? Gets ko kung property. Katulad ng bahay, kumare. Siyempre, kung may pumasok bigla sa bahay nyo, tapos sabi nila, sa akin na tong bahay na to. Tapos pinapaalis pa talaga kayo. Siyempre, tituluhan na yung usapan dyan, di ba? Sino ba ang may karapatan talaga ayon sa batas sa bahay na to? Eh dito sa Nintendo patent na to, inaangkin nila mismo yung idea eh. Yung idea na dapat pinapa-evolve lang nila. Imbes na i-patent lang, tapos ulit-ulit lang nilang gagamitin sa kung saan-saang laro, wala man lang twist, wala man lang innovation. Imbes na makipaglaban sa isang innovative gameplay, kinukulong lang nila yung gameplay para di na siya gayahin at i-improve ng iba. Para hindi na siya maging inspiration ng ibang dev. Basically, tinatry nilang i-monopolize ang mga gameplay. Ang mahirap pa, bakit hinahayaan ng batas na natin or kung sino man ng Japan tsaka ng US na mapatent ang mga ganitong klaseng scenarios? Diyan ako pinaka-nawiwindang eh. Gets natin yung Nintendo, okay, protect what is theirs, di ba? Pero it seems like pati yung batas, suportado sila. Kasi kung normal ang mag-patent ng gameplay mechanic, parang dapat mas marami pa tayong naririnig na ibang companies na gumagawa nito, di ba? Pero sa tingin ko, hindi normal ang pag-patent ng gameplay mechanic. Kasi for sure, kahit nasabihin ng Nintendo na, uy, original idea namin yan. Sigurado ako na inspire lang din sila. Siguro sa nalaro nila dati. O kaya sa isang event sa buhay nila, baka meron silang nakita. Or kung ano pa man yan. Para maisip nila yung gameplay mechanic na nagbabato ng something. Sobrang weird at greedy at monopolizing ang ginagawa ng Nintendo sa totoo lang. At ng iba pang mga companies kung meron pa na mag-patent ng gameplay mechanic. So sa tanong na gameplay, ikulong ba o pakawalan, buong puso ko, buong isip ko, nasa side ako ng pakawalan. Dapat ang labanan is innovation, hindi litigation. Dapat ang labanan is evolution, hindi legal action. Kaya ba guys, sa tingin nyo, dapat bang ipatent ang gameplay? Meron pa ba kayong alam na mga gameplay mechanics na nakapatent? Tapos nakatenga lang sila sa as of the moment. Yun nga, nabanggit ko yung Nemesis system ng Warner Brothers. Imagine nyo na lang, kung yung Nemesis system na yun, nasa isang MMO. Wala, nasa World of Warcraft siya. Wow. Grabe yun, di ba? Meron kang mga kalaban na nag-i-evolve. Huwag hindi lang puro isa lang yung kwento na sinusundan mo. Talagang, pati yung mga kalaban mo, sumusunod din sa, meron din silang mga kwento na kanya-kanya, di ba? O kaya, sa Final Fantasy, ay imagine niyo na lang kung imbis na one-sided lang yung ano nila o kaya ito lang yung ginagawa ng mga antagonist. Bigla, pag natalo mo yung isa, meron ng isa pang antagonist na binibuild up mo. Kumbaga pwede mong i-manipulate mismo yung ano, di ba? Pwede mong i-manipulate yung laro para yung ending mo is depende kung sino yung pinaka-kinalaban mo, di ba? Ang ganda ng Nemesis system. And sa totoo lang, maganda din naman yung pagbabato ng something. Kasi, ano din siya, innovative din siya. Ibato mo yung something, tapos may mangyayari. Meron din yata ganyan sa Dark Souls 1 or Dark Souls 2 eh. Pero yun, hindi naman nila tina-target ng Nintendo. So, I guess, talagang nakita lang nila na threat ang Palworld. Wala nang ibang dahilan. No, kung meron pa kayong mga alam na ganung mga gameplay mechanics na pwede nating ipa-evolve pa pero naka-patent, pag-usapan natin sa comment down below. Kung umabot kayo dito sa part ng video na to,
Thank you. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, subscribe for more. Kung magugustuhan nyo naman yung video na to, like and comment down below. Share this video sa mga taong tingin nyo magugustuhan din ang mga ganitong klaseng content at usapan. And as always, I am the Lying Man.